Ilang taon na ang nakalilipas ay usap-usapan sa bayan ng Mulabis ang bagong bukas na katayan ng karne sa liblib na baryo ng Igsuming. May kalayuan man ang nasabing baryo ay hindi yun naging hadlang upang dagsain ng mga mamimili. Ano pat maliban sa sariwa ang mga karning paninda ay sobrang gaan pa sa bulsa ang presyo. Kumbaga napakamura. Kung kwalidad lang din ng karne ang pag-uusapan ay napaka-perpekto nito. Kakaiba ang lasa nito. Tipong mapapapikit na lang sa sobrang sarap at mabango nitong amoy. Dahilan din kung bakit ito dinadagsa ng karamihan. Araw ng Huwebes, 4:00 pa lang ng umaga, ay nagising na si Aling Using at ang anak niyang si Ronaldo. Kagaya ng nakagawian ay maagang naglinis ng buong bahay si Aling Using. Nagluto din siya ng kanilang agahan samantalang inutusan naman niya ang kanyang anak na si Ronaldo na pakainin ng mga alaga nilang manok. Sa mga sandaling yun ay tulog pa rin ang asawa ni Aling Using na si Renato. Hindi na lang niya inistorbo ang mahimbing na pagkakatulog ng asawa dahil alam niyang pagod din ang lalaki. Matapos mag-agahan ng mag-ina ay saka sila nag-ayos. Bitbit ang 4 na nilagang saging ay tinahak ng mag-ina ang masukal at may kadiliman na kagubatan patungo sa baryo ng Igsuming. Balak kasi nila na bumili ng mga karne ng araw na yon sa nasabing liblib na baryo. Kung tutuusin ay mas malapit sa baryo nila ang bayan ngunit napakamahal naman ng presyo ng mga karne. Kaya kahit na malayo at masukal ang kagubatan na dadaanan nila ay mas pinili na lang nila na ang magtiis makamura lang ng presyo. Ano ba naman yan, Ronaldo? Kung kailan ako nagmamadali ay saka ka naman nag-iinarting bakla ka. Naibulalas ni Aling Using sa anak na si Ronaldo. 8 taong gulang lang ito ngunit lantad na agad ang tunay na kulay. Maliban sa mga kilos at pananalita nito ay mahilig din si Ronaldo sa mga manika, lalo na ang Barbie. Ilang beses din naman siyang pinangaralan ng mga magulang niya na magpakatino at maging isang lalaki. Ngunit sadyang may sariling paniniwala ang bata. Ano ba naman kasi yan, Nay? Ang kati-kati ng mga damo. Tignan mo, nasugatan na tuloy ang hita ko. Maarting reklamo ni Ronaldo na mas lalong ikinalukot ng mukha ng ina. Mas lalo lang nakaramdam ng pagkairita si Aling Using. Talaga namang napakaarte kasi ni Ronaldo at mahinhin din kung gumalaw. Hindi niya tuloy alam kung kanino nagmana ang batang yon. Wala naman sa lahi nila ang pagiging isang bakla. Sa katunayan nga sundalo ang ama ni Ronaldo na si Mang Renato. Hindi lang ito basta-basta sundalo dahil kinatatakutan din ito at maraming mga pangaral na ang natanggap dahil sa mga napagtagumpayang mga misyon sa pakikipagdigmaan. Hindi na alam ni Aling Using kung ano ang gagawin upang tumino ang nag-iisang anak. Tama, nag-iisang anak lang nila ng kanyang asawa si Ronaldo. Buong akala nga nila si Ronaldo ang susunod sa yapak ng kanyang ama. Pero halos hindi sila makapaniwala nang malaman na gusto palang maging sirena ng bata. Sa maikling salita ay mas tinahak nito ang daan ng mga bakla. Ewan ko sa yung bata ka. Hala, bilisan mo ang paglalakad at baka gabihin pa tayo sa daan. Isusumbong na naman kita sa tatay mo mamaya. Muling sigaw ni Aling Using sa anak. Saka mabilis nitong tinahak ang masukal na kagubatan patungo sa liblib na baryo. Si Aling Using at ang kanyang pamilya ay nakatira sa baryo ng Anahaw. 2 baryo rin ang pagitan nito sa baryo ng Igsuming. Si Mang Renato ang maswerteng lalaki na kanyang napangasawa. Isang sundalo ang lalaki. Kaya bihira lang nito itong nakakasama. Mabuting at sa mga panahong yun ay walang misyon si Mang Renato kaya nakakasama pa nila ito.
Tendera at labandera naman ang hanap buhay ni Aling Using. Sapat lang ang kinikita nilang mag-asawa para sa pang-araw-araw nilang mga pangangailangan at sa pag-aaral ng anak nilang si Ronaldo. Halos kalahating oras din ang inilaan ni na Aling Using at Ronaldo sa paglalakad bago sila tuluyang nakarating sa baryo ng Idsuming. Panay pa ang reklamo ni Ronaldo na siya namang hindi binigyan pansin ng ina. Nang dahil sa tanyag nga ang bagong bukas na katayan ng karne sa nasabing liblib na baryo, ay agad yung natagpuan ng mag-ina. Yun lang naman ang pinunta nila sa baryong yun, ang bumili ng karne. Sa katunayan ay hindi yun ang unang beses na dumayo sila sa lugar na yun upang bumili lang ng karne. Naabutan pa nga ng mag-ina ang napakaraming mga tao na nandoon. Nagsisiksikan pa ang mga ito at nag-uunahan sa pila. Tirik na tirik pa ang sikat ng araw sa mga sandaling yun, kaya naman tagaktak ng pawis ang lahat at naghahalo-halo na rin ang kanilang mga amoy. Napatakip pa nga si Aling Using ng kanyang ilong nang maamoy niya ang putok ng matabang lalaki na nasa unahan niya. Palihim na napamura pa si Aling Using dahil sa sobrang tapang ng putok ng lalaki. "Kadiri naman, manong ano ba yan? Bakit sipit na sipit mo ang hinog na bayabas nyo?" Nagulat si Aling Using nang dahil sa ginawang pagsigaw ni Ronaldo sa matabang lalaki. Halatang dering-deri ang bata at kagaya niya ay nakatakip din ang kamay nito sa sariling ilong. Sa sobrang lakas ng ginawang pagsigaw ni Ronaldo ay napalingon sa kanila ang matabang lalaki. Hindi maiwasan ni Aling Using na kabahan dahil seryoso silang tinitigan ng matabang lalaki na tila ba anumang oras ay handa silang sakmalin nito. Napansin din niya na agaw atensyon sila sa mga taong nandon. Mabilis namang hinila ni Aling Using ang anak. Pinandilatan niya ito ng mata at sinuway, saka siya humingi ng tawad sa matabang lalaki. Narinig pa ni Aling Using na napamura ang matabang lalaki bago ito tuluyang nagpakalayo sa kanila. Nang makalayo-layo na ng pwesto ang lalaki ay saka muling binalingan ni Aling Using ang anak na hanggang sa mga sandaling yon ay bakas pa rin ang kaartihan sa muka. Nagngingit-ngit na ang mga ngipin ni Aling Using sa sobrang inis at wala sa oras na napektusan din niya ang bata. Maarte na muling napareklamo tuloy si Ronaldo sabay sabing, "Totoo naman kaya, inay? Talaga namang sobrang tapang ng putok ng matabang lalaking yun. Alangan namang papalakpakan ko pa siya dahil sa putok niya at papasalamatan. Kadiri kaya? Ang baho." Hindi nakaimik si Aling Using dahil sa katwiran ng anak. Mas lalo siyang namroblema kung ano ang dapat niyang gawin upang mapatino ang bata. Sa sobrang dami ng mga taong mamimili ay hindi na naaabutan pa ng karne si Aling Using. Kaya ganun na lang ang labis niyang pagkadismaya. Mahaba-haba rin ang nilakad nila ng kanyang anak na si Ronaldo. Ngunit ni kapirasong karne ay wala siyang nabili. Hindi niya tuloy maiwasan na makaramdam ng pagkairita sa anak dahil kung hindi sa kaartihan ni Ronaldo ay marahil mas maaga pa sana silang nakarating at marahil ay hindi sila naubusan ng karne. Walang nagawa si Aling Using kundi ang madismaya at makaramdam ng inis. Mukhang napansin din ni Ronaldo na mainit ang ulo ng ina dahil din natahimik ito. Nang dahil sa naubusan ng karne ay umuwi tuloy na walang dalang kahit na ano ang mag-ina. Nang makabalik sila sa kanilang tahanan ay naabutan pa nila si Mang Renato na abala sa pagsisibak ng kahoy sa labas. Mukhang napansin ng lalaki ang presensya nilang mag-ina dahil kusa itong napatigil sa ginagawa at napasulyap sa kanila. "Wala. Naubusan na naman ng karne. Paano ba naman kasi itong anak mo? Napakakupad. Napakaarte." Gigil na tugon ni Aling Using matapos usisain ng kanyang asawa kung bakit tila mainit ang ulo ng ginang. Napasulyap pa siya sa kanyang anak. Na mga sandaling yun ay nakayuko
at nakatingin sa mga langgam na naglilinyahan sa lupa. Napabuntong hininga na lang si Mang Renato sa kasinabihan ng kanyang asawa na sa bayan na lamang sila bibili ng karne. Napangiwi pa si Aling Using at agad niyang sinagot si Mang Renato na mas makakamura sila kung sa liblib sila ng baryo bibili ng karne. Hindi na nakaimik pa si Mang Renato dahil sa katwiran ng asawa. Sinabihan na lang niya ang babae na kinabukasan daw ng araw na yun ay siya na mismo ang tutungo sa liblib na baryo upang tumungo sa katayan ng mga karne na agad namang sinang-ayunan ni Aling Using. Matapos ang pag-uusap nilang yun ay agad na dumiretso sa loob ng bahay nila Aling Using. Samantalang nagpaiwan naman si Ronaldo sa labas upang tulungan ng kanyang ama sa pagsibak ng kahoy. Hindi rin naman matanggihan ng bata ang ama dahil maliban sa takot siya rito ay magaan lang din naman ang trabaho niya, lalo na't ang gagawin lang naman niya ay pagpapantayin ng mga pwesto ng mga kahoy upang nang sa gayon ay maayos tignan. Nagkataong nasa kalagitnaan ng kanilang ginagawa ang mag-ama nang mapadaan si Mang Simon. Isa rin itong sundalo at isa sa mga matalik na kaibigan ni Mang Renato. May dala-dala pang 2 banga ng lambanog ang lalaki at base sa nakalukot nitong itsura ay halatang problemado. Naudlot ang ginagawang pagsibak ni Mang Renato. Pinatigil na rin siya ni Ronaldo sa ginagawa nito at sinabihang pumasok na sa loob ng kanilang bahay at magpahinga. Bago pa man tuluyang pumasok sa loob ng bahay nila si Ronaldo, ay lumapit pa siya kay Mang Simon at nagmano sa lalaki bilang pagpapakita ng respeto. Nang tuluyang makapasok sa loob si Ronaldo, ay sa kanilapitan ni Mang Renato si Mang Simon at tinanong kung may problema raw ba dito. At kagaya ng kanyang inaasahan ay nag-away na naman pala ang mag-asawa. "Pasensya ka na pare, hindi kita masasamahan ngayon sa pag-inom. May pupuntahan kasi ako." Pagtanggi ni Mang Renato matapos siyang yayain ni Mang Simon na makipag-inuman. Mukhang naiintindihan naman yun ng lalaki dahil hindi na siya nito pinilit pa. Ilang saglit pa ay lumabas din si Aling Using upang pagsabihan ng asawa na nakahain na ang kanyang pananghalian. Binati pa ni Aling Using si Mang Simon nang makita niya ito at tinanong pa ang lalaki kung bakit mukhang problemado na naman ito. Kaya naikwento sa kanya ni Mang Simon na nag-away na naman daw sila ng kanyang asawa. Napabuntong hininga na lang si Aling Using dahil sa kanyang narinig. Hindi naman din yun bago sa kanya dahil madalas talagang mag-away si Mang Simon at ang kanyang asawa. Sa halip na mangialam, ay niyaya na lang ni Aling Using si Mang Simon na pumasok muna sa loob ng kanilang bahay at samahan silang mananghalian na hindi naman natanggihan ng lalaki. Ani Mang Simon ay 2 kainan na raw siyang hindi nakakain dahil hindi man lang siya ipinagluto ng kanyang asawa. Agad na pumasok silang 3 sa loob. Naabutan pa nila si Ronaldo na tahimik na nakaupo sa hapagkainan. May 3 putahe ang nakahain sa mesa. Mayroong ginataang munggo, piniritong isda at baboy na bagoong. Nang tanghaling yun ay sabay na nakikain si Mang Simon sa pamilya ni Mang Renato. Matapos mananghalian ay sabay na umalis sina Mang Renato at Mang Simon. At nang mapadpad sila sa bayan ay saka sila naghiwalay ng landas. Si Mang Simon ay dumiretso sa mga kainuman niya, samantalang dumiretso naman si Mang Renato sa palengke sa bayan upang bumili ng bigas. Nagkataon kasi ng araw na yun ay paubos na ang bigas nila sa bahay. May mga kakilala pa si Mang Renato na nakakasalubong niya sa daan. Nagngingitian lang sila at nangangamustahan. Saka siya muling dediretso ng lakad. Nadaanan din niya ang ilan sa matatandang mga kababaihan na abala sa panghuhuli ng kuto sa buhok ng mga batang nasa unahan nila. May ilan din sa mga kabataan na naglalaro at naghahabulan. May nadaanan din si Mang Renato sa mga lalaking nagiinuman. Nagpatuloy lang si Mang Renato sa paglalakad hanggang sa napadaan siya sa barangay hall ng kanilang lugar. Napansin niyang nagkakagulo ang mga tao doon.
Wala sana siyang balak na mag-usisa kung ano ang mga nangyayari, ngunit aksidente niyang narinig ang usap-usapan ng mga taong naroon. 4 na mga kabataan na ang nawawala sa ating baryo. Noong nakaraang araw ay nakarinig ako ng balita na sa kabilang baryo raw ay may natagpo ang bangkay ng isang matanda, ngunit kalunos-lunos ang sinapit nito. Natagpuan daw ang matandang babae na kalahati na lang ang katawan at maliban dun ay wakwak pa ang tiyan at nawawala ang kanyang mga lamang loob. Napasulyap si Mang Renato sa babaeng nagsabi nun. Kakilala niya yon, si Esmeralda. Isa itong sekretarya sa kanilang lugar. Totoo kayang may mga aswang na gumagambala sa baryo? Tanong naman ng isang babae na kausap ng sekretarya. Natahimik ang mga ito at umakto na parang nag-iisip. Natigilan din si Mang Renato at nanatiling nakinig sa usap-usapan ng mga tao. Hindi yun ang unang beses na nakarinig siya ng ganong mga usapin, lalo na ang may kinalaman sa mga aswang. Dahil nung pinadala siya sa hilagang bahagi ng kabundukan sa Kabisayaan, maliban sa mga tulisan, ay marami-raming mga aswang na rin ang nakaharap at nalabanan niya. Hindi nga lang maiwasan ni Mang Renato na mag-alala para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngunit ipinangako niya sa sarili na anumang trahedya o suliraning dadating ay lalaban siya at poprotektahan niya ang kanyang pamilya kahit na buhay pa niya ang magiging kapalit. Pare, nasaan ba si Mare? May munting salo-salo kami mamayang gabi sa bahay. Kaarawan kasi ng inaanak niyang si Leia. Pumunta kayo ha. Isang babae na kasing edad ni Mang Renato ang biglang lumapit sa kanya. Napahinto siya sa paglalakad at hinarap ang babae. Si Aling Didang. Kumari niya ito dahil inaanak ng kanyang asawa ang anak nito. Nagbiro pa si Mang Renato sa babae na mukhang umaasenso na talaga ang ginang dahil nagawa nitong magpahanda sa bahay nila. Kaya agad siyang sinagot ng babae na munting salo-salo na lang naman daw yon at 3 putahe lang ang handa nila. Hindi rin naman nagtagal ang pag-uusap ng dalawa at agad silang nagpaalam sa isa't isa. Nang makarating si Mang Renato sa palengke ay agad siyang dumiretso sa pwesto ng mga bigasan. Kalahating sako ng bigas ang binili niya. Napadaan din siya sa bintahan ng mga daing at bumili din ng kalahating kilo. Pasan ang kalahating sako ng bigas at supot ng daing ay mag-isang tinahak ni Mang Renato ang daan pa uwi sa kanila. Napapatingin pa nga sa kanya ang ilan sa mga taong nadaanan niya. Sa edad na 48 anyos ay kakaiba pa rin ang lakas na tinataglay ni Renato. Hindi rin naman na yun nakakapagtaka lalo na't isa siyang sundalo. Nang makauwi si Renato sa kanila, ay naabutan pa niya ang kanyang asawa na nagsasampay ng mga damit sa labas. Napasulya pa si Aling Using sa kanya at tinanong kung anong ulam ang binili niya. Kaya sinagot niya ito na tanging daing lang ang dala niya. Hindi na nakaimik pa ang babae, kaya nagpatuloy sa loob si Mang Renato. Bumungad pa sa kanya si Ronaldo na mahimbing na natutulog sa pahaba nilang upuan na gawa sa kawayan. Dahan-dahang ipinatong ni Mang Renato ang sako ng bigas sa sahig. Saka siya dumiretso sa kusina at uminom ng tubig. Kinagabihan din ng araw na yon, tumungo silang 3 sa bahay ni Aling Didang kung saan magaganap ang munting salo-salo. Nabanggit kasi ni Mang Renato sa kanyang asawa ang aksidente nilang pagkikita ni Aling Didang at maging ang paanyayan nito na hindi naman natanggihan ni Aling Using. Hindi pa man sila tuluyang nakarating sa bahay na pinagdausan ng munting salo-salo ay rinig na nila ang malakas na musika at tugtugan na nagmula rito. Nang makarating sila, nagkakasiyahan na ang mga bisitang nandun. Sinalubong pa silang 3 ni Mang Pipito. Siya ang asawa ni Aling Didang. Nasulyapan din ni Mang Renato ang ilan sa mga kumpare niya na nasa iisang mesa at nagiinuman. Tinawag pa nga siya ng mga ito ngunit
Sinabihan niya ang mga ito na ihahatid lang daw muna ang mag-ina niya sa loob ng bahay nila Aling Didang. Nang makapasok sila sa loob, ay bumungad sa kanila ang marami-raming mga bisita na may kanya-kanyang ginawa. May mga kumakain, nagkwekwentuhan at halos lahat sa mga kabataan ay naglalaro. Tinawag pa ni Mang Pipito si Aling Didang at sinabihan ng asawa na asikasuhin muna sila Mang Renato. Kaya agad na sinabi ni Mang Renato na wag na silang mag-abala pa at kaya naman daw nila ang kanilang mga sarili. Agad namang binigyan ni Aling Didang ang mga ito ng plato at dinala sa hapagkainan kung saan nandoon ang mga pagkain, kagaya ng lumpia, bihon at ang tinulang manok. Ilang saglit pa ay nagpaalam din si Mang Renato sa kanyang asawa at nakipag-inuman sa mga kumpare niya sa labas. Makaraan ng ilang oras ay tuluyan na rin nilang pinatay ang musika at tugtugin upang hindi makagambala sa ibang tao. Sa mga oras na yon ay bilang na lang din ang mga taong naroon dahil ang ilan sa mga bisita ay nagsiuwian na rin. Nagkataong nasa kalagitnaan ng masayang pag-iinuman si Mang Renato at ang mga kumpare niya nang makarinig sila ng malakas na pagkalampag. Sa mga sandaling yun ay naroon pa rin sila nakapwesto sa labas ng bahay. Napatayo pa si Mang Pipito saka napasulyap sa bubungan nila at nakahinga siya ng maluwang nang hindi niya yun nakitaan ng anumang butas. Naisip din nila na baka may nahulog lang na mangga sa bubong. May tanim kasing puno ng mangga si Mang Pipito sa likuran ng kanilang bahay at madalas din nahuhulog ang hinog nitong bunga sa bubungan nila. Akmang babalik na sana si Mang Pipito sa kanyang kinauupuan nang bigla siyang nakarinig ng huni ng tiktik at base sa mahina nitong tinig ay alam niyang nasa malapitan lang ang nilalang na may gawa nun. Mukhang narinig din ni Mang Renato ang huni ng tiktik dahil napatayo rin ito sa kanyang kinauupuan at lumapit kay Mang Pipito. Nagkatinginan pa ang dalawang lalaki bago nagmasid sa paligid ngunit wala naman silang may napansing kakaiba. Napakibit balikat na lang si Mang Renato at nakakailang hakbang palang pabalik sa kanyang dating pwesto nang makarinig siya ng pagkaluskos sa kung saan. Natigilan si Mang Renato at muli nang sinuri ang paligid. Sapat lang ang ilaw na inilagay ni Mang Pipito sa labas ng kanilang bahay upang masilayan ni Mang Renato ang tahimik na kapaligiran. Kusang napahinto si Mang Renato nang masulyapan niya ang damuhan. Hindi sa kalayuan ngunit ang mas nakaagaw ng pansin niya ay ang dalawang nagbabagang mga mata na nakatitig sa kanya. Biglang umihip ang malamig na hangin. Sapat lang upang magsitayuan ang mga balahibo niya. Hindi pa man niya tuluyang nakita ang kabuuang anyo ng nilalang na may mapupulang mga mata ay malakas ang kutob niya na isa yung aswang. Nanatiling nakatitig si Mang Renato sa aswang na nakatago sa damuhan nang bigla na lang itong naglaho na mas lalo niyang ikinagulat. Isang malamig na kamay ang humawak sa braso ni Mang Renato. Sapat lang upang mapapitlag siya dahil sa pagkabigla. Nang lingunin niya ang taong may gawa nun, ay bumungad sa kanya ang nagtatakang mukha ni Mang Pipito. Tinanong pa niya ito kung ayos lang daw ba ito, kaya sinagot siya ni Mang Renato na maayos naman daw siya. Napailing-iling na lang si Mang Pipito saka tinapik sa balikat si Mang Renato at inakay pabalik sa dati nilang pwesto upang magpatuloy sa pakikipag-inuman sa iba pa nilang mga kumpare. Kinabukasan 3:00 pa lang ng madaling araw ay nagising na si Renato. Nag-igib pa siya ng tubig sa balon na matatagpuan sa kanilang bakuran. At nang matapos ay nagpakulo siya ng tubig sa takore. Habang naghihintay na kumulo ang tubig, ay nilagyan ni Mang Renato ng kaping barako ang tasa. At nang kumulo ang tubig, ay sinalinan niya ng mainit na tubig ang tasa. Saka siya nagkape. Dala-dala ang kanyang itak na iniwan pa sa kanya ng namayapa niyang ama. Ay tahimik na lumabas si Mang Renato sa bahay nila. Balak niyang tumungo agad sa liblib na baryo. Nais niya kasing mauna sa pagbili ng karne bago pa siyang maubusan. Tahimik na tinatahak ng sundalong lalaki ang may kadiliman at masukal na kagubatan
maliban sa mga huni ng kuliglig at katahimikan ng bumabalot sa buong kagubatan. Sanay na ang mga mata ni Mang Renato sa dilim, kaya kahit wala siyang gamit na pang-ilaw ay hindi siya nangangapa sa dilim. Pinanatili ni Mang Renato na maging matalas ang kanyang pakiramdam upang sakali man na may umatake sa kanya ay mabilis niyang maiiwasan. Tahimik na nagpatuloy si Mang Renato sa paglalakad nang bigla na lang siyang may narinig na sigaw. Kusa siyang natigilan at pinakinggang mabuti kung saan nagmula ang sigaw na narinig niya. Bahagya pang nagitla si Mang Renato nang napagtanto niya na ang sigaw na narinig ay nagmula sa kaloob-loobang bahagi ng kagubatan. Napagtanto niya rin na hindi lang basta-basta sigaw yon, dahil ang may taong gumawa ng ingay na yon ay humihingi ng saklolo na tila ba nasa bingit ng kamatayan. Nang dahil sa isiping yon ay mabilis na napatakbo si Mang Renato. Hindi alintana ang panganib na haharapin ay nagpatuloy siya. Maya-maya pa ay nawala ang sigaw na narinig niya. Napahinto si Mang Renato sa pagtakbo at nagmasid siya sa paligid. Litong-lito siya sa kung saan siya dadaan, lalo na't ang tanging sigaw na sinusundan niya ay tuluyang nawala. Palihim pang napamura si Mang Renato dahil doon. Napabuntong hininga si Mang Renato. Pinakalma niya ang kanyang sarili. Sa kanya naipikit ang kanyang mga mata. Nakiramdam siya sa paligid. Pinatalas niya ang kanyang pandinig at nang muli siyang magmulat ay mabilis siyang napatakbo. Takbo lang siya ng takbo at kusa lang siyang napahinto nang makaramdam siya ng panganib. Mabilis ang naging galaw ni Mang Renato. Napatago siya sa isang malagong puno na kung saan ay nakaharang ang nagsisitaasang mga damo. Bahagyang napasilip pa sa unahan si Mang Renato. At doon niya nasulyapan ng 3 nilalang na may pinapasang mga tao. Napakagatlabi si Mang Renato nang mapagtanto niya na hindi ordinaryo ang mga nilalang na nakita niya, kundi mga aswang. Naisip din niya na ang sigaw at ang saklolong narinig niya ay nagmula sa biktima ng mga aswang. Nang dahil sa isiping yon ay mas lalong napahigpit ang pagkakahawak ni Mang Renato sa kanyang itak. Umusal pa siya ng dasal at buong tapang na inatake ang mga aswang. Mukhang napansin ng mga aswang ang presensya niya at ginawa nitong pang-aatake sa kanila dahil mabilis na naiwasan ng mga ito ang ginawang pag-atake ni Mang Renato. Agad na bitawan ng mga aswang ang mga bangkay na pasan nila, saka umakto ang mga ito na aatake kay Mang Renato. Nagtangis ang mga ngipin ni Mang Renato nang mapasulyap siya sa mga biktima. 2 mga kababaihan at 4 na mga inosenteng bata ang nakahandusay sa lupa. "Pakialamero, pagbabayaran mo ang ginawa mong pangingialam sa amin." Nanlilisik ang mga namumulang mata na sigaw ng isang aswang. May katabaan ito at malaki ang katawan. Mas lalong napahigpit ang pagkakahawak ni Mang Renato sa kanyang itak. Iwinasiwas pa nito ang itak sa hangin at umakto na parang aatake. Hindi nagpatinag ang mga aswang dahil sa ginawa niyang yun, sa halip ay lumikha pa ito ng mga kakaibang ungol. Napangisi si Mang Renato nang mapagtanto niya na ang 3 aswang nakaharap ay hindi hamak na mas mahina kumpara sa mga aswang na nakalaban at nakaharap niya sa mga kabundukan. "Kayo ang magbabayad sa lahat ng mga ginawa ninyo sa mga inosenteng tao. Buhay ang kinuha nyo, kaya buhay nyo ang kukunin ko." Sigaw ni Mang Renato. Saka walang pagdadalawang isip na inatake ang mga aswang. Umalingaw-ngaw ang ginawang pagsigaw ng isang aswang matapos hiwain ni Mang Renato ang kanyang katawan. Hindi pa nakontento si Mang Renato dahil malakas na sinipa pa niya ang aswang at pinagsusuntok hanggang sa tuluyan itong bumagsak na mulat ang mga mata. Nang dahil sa ginawang pagpaslang ni Mang Renato sa isa sa mga kasamahan ng mga aswang ay nagtangis ang ngipin ng mga ito at mas lalong namula ang mga mata sa sobrang gulat. Sabay na inatake ng 2 aswang si Mang Renato. Ang bawat atake ng mga aswang nagawang iwasan ni Mang Renato.
Habang tumatagal ay mas lalong umiinit ang laban nilang tatlo. Wala kang may makikitang anumang bahid ng kaduwagan o takot sa mukha ni Mang Renato. Sa halip ay nabakasan ito ng tapang at lakas ng loob. Nagpatuloy siya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nang makahanap ng tamang pagkakataon si Mang Renato ay napatalon siya sa hangin. Napaikot at bago pa muling bumagsak ang kanyang mga paa sa lupa, ay iwinasiwas niya sa hangin ng kanyang itak. Sa kabuong lakas na pinutulan niya ang isa pang aswang na sa mga sandaling yun ay umaatake sa kaliwa niya. Bumagsak ang bangkay at wala ng ulo na katawan ng aswang sa lupa. Sumirit pa ang dugo nito sa liig at gumulong-gulong ang ulo sa lupa. Humanda ka. Pagbabayaran mo ang lahat ng mga ginawa mo. Galit na sigaw ng natirang aswang. Sa kanya mabilisang inatake si Mang Renato. Tuluyan na nitong nilamon ng galit at pagkamuhi sa lalaking sundalo. Mas nagiging marahas ang bawat paggalaw nito, dahilan kung bakit siya mabilis na natalo ni Mang Renato. Galit na umatake at lumipad kasi ito palapit sa lalaki nang hindi niya namalayan na nakaharang pala ang itak ni Mang Renato sa kanyang harapan, kaya nabutas ang kanyang tiyan. Umalingaw-ngaw sa loob ng kagubatan ng nilikhang sigaw ng aswang at kagaya ng mga kasamahan niya ay bumagsak din ang malamig niyang katawan sa lupa. Nang masiguradong patay na ang mga aswang ay saka inayos at pinagpagan ni Mang Renato ang kanyang kasuotan. Gamit ang laylayan ng kanyang damit ay pinunasan din niya ang itak niyang napuno ng dugo ng nakalaban niyang mga aswang. Muling nagtangis ang mga ngipin ni Mang Renato sa kagalit na isa-isang tinignan ng bawat aswang na nakahandusay sa lupa. Sa kanya isa-isang nilapitan ng mga biktima na sa kasamaang palad ay wala ng mga buhay. Malalim na napabuntong hininga si Mang Renato. Napaangat pa siya ng tingin sa kalawakan at doon niya napagtanto na malapit nang magpakita si Inang Araw. Napailing-iling si Mang Renato at akmang aalis na sana nang makaramdam siya na tila may paparating. Kaya nagmamadali siyang umakyat sa isa sa mga punong nandoon. Maliban sa pakikipaglaban ay marunong din si Mang Renato sa mga ritual at orasyon. Natutunan niya yon sa iisang babaylan na nakilala niya sa hilagang kabundukan. Eksaktong kakatapos lang ng umusal ni Mang Renato ng isang orasyon na magpapatago sa kanya mula sa mga kampon ng kadiliman. Nang dumating si Kapitan Apong at ang kanyang mga alagad. Si Kapitan Apong ay kapitan sa baryo ng Idsuming. Noong una ang akala ni Mang Renato ay nandun si Kapitan Apong upang suriin ang mga biktima at dalhin sa malapit na paggamutan. Ngunit nagitla siya nang biglang sumigaw sa Kapitan Apong, saka isa-isang sinuri ang bangkay ng mga aswang na nandoon. Ano ang nangyari rito? Sino ang may kagagawan nito sa mga alagad ko? Galit na sigaw ng kapitan. Doon lang napagtanto ni Mang Renato na may kinalaman pala si Kapitan Apong sa mga nangyayaring kilabot at kababalaghan sa baryo. Nadiskubre rin ni Mang Renato na si Kapitan Apong pala ay isa ring aswang, at upang mapatunayan na totoo nga ang kanyang hinala ay palihim na sinundan niya ang kapitan at ang mga alagad nito. Pasan-pasan ang bangkay ng mga aswang at mga biktima nila ay tinahak ng kapitan at mga alagad niya ang masukal na kagubatan patungo sa baryo ng Idsuming. Palihim na sinundan pa rin sila ni Mang Renato. Salamat sa orasyong binanggit niya kaya malaya niyang nasundan ng mga ito na walang problema. Nang dahil sa masyado pang maaga at tagu ang bahagi ng lugar na yon, ay wala silang nakakita o nakasalubong man lang na tao. Tahimik na sumusunod lang sa mga aswang si Mang Renato at patuloy niyang pinatalas ang kanyang pakiramdam para sakaling magkaproblema man ay madali niyang malulusutan. Labis na nagtaka si Mang Renato nang dumiretso ang mga alagad ni Kapitan Apong sa isang lumang balon. Binagsak pa nila ang mga bangkay ng mga tao sa kanila yung tinabunan ng itim na tela. Doon lang napagtanto ni Mang Renato na maaaring may gagawing ritual o hindi kaya'y orasyon ang mga aswang sa bangkay ng mga biktima.
Ang hinala niyang yun ay nagkatotoo dahil sa isang iglap ang mga bangkay ay nagbago ang mga wangis at naging sariwang mga karne. Gulat na gulat si Mang Renato dahil sa kanyang mga nadiskubre. Doon lang niya naalala na ang bagong bukas na katayan pala ng mga karne sa baryo ng Idsuming ay pagmamay-ari ni Kapitan Apong. Tuluyang naliwanagan si Mang Renato sa mga nangyayari. Nalaman niya na ang mga karning binibenta pala ng mga alagad ni Kapitan Apong ay hindi karne ng mga hayop, kundi mga bangkay ng tao na naging biktima nila. Mas lalong lumiyab sa galit si Mang Renato. Mahigpit na napahawak siya sa kanyang itak at umusal ng dasal bago niya inatake ang mga aswang. Mukhang hindi inaasahan ng mga ito ang ginawa niyang pananalakay dahil mabilis siyang napatumba ang mga ito. Maging ang kapitan ay gulat na gulat din nang makita si Mang Renato. Nasa kalagitnaan ng mainit na pakikipaglaban si Mang Renato nang dumating ang isang grupo ng mga kalalakihan sa pangunguna ni Timong. Siya ang matabang lalaki na may pangmalakasang putok sa kilikili at minsan ding nilait ni Ronaldo. Tinulungan ng grupo ni Timong si Renato sa pakikipaglaban sa mga aswang hanggang sa tuluyan nilang natalo ang mga ito. Nang araw ding yun ay isiniwalat nila ang buong katotohanan tungkol sa madilim na lihim ng bagong bukas na katayan ng mga karne at ang tunay na katauhan ni Kapitan Apong at maging ang kanyang mga alagad. Taos puso ring nagpasalamat si Mang Renato kay Timong dahil sa ginawang tulong ng grupo nito. 17 araw. 17 araw na rin ang nakalipas simula nang matapos ang naganap na pakikipaglaban ni Mang Renato sa mga aswang. Sa pangunguna ni Kapitan Apong, ang pangyayaring yun ay mabilis na kumalat, hindi lang sa baryo, kundi maging sa mga karatig baryo. Maraming tao ang labis na nagalit kay Kapitan Apong. Halos hindi sila makapaniwala na ang mismong kapitan ng baryo ng Idsuming ay ang pasimuno pala ng mga kilabot at kababalaghang nangyayari sa kanilang lugar. Tuluyan na ring pinasara ang katayan ng mga karne matapos magkagulo ng mga tao. Diring-diri sila at kinasusuklaman ng kapitan. Hindi sila makapaniwala na ang mga karning kinain at binili pala nila ay mismong karne ng mga tao. Natatakot ako. Paano kung balikan ka ng pamilya ni Kapitan Apong? Bakas ang labis na pag-aalala sa mukha ni Aling Using. Nang gabing yun ay nasa sala sila at seryosong nag-uusap. Ilang linggo na rin ang nakalipas matapos ang pakikipagsapalaran ni Mang Renato sa mga aswang. Ngunit hanggang sa mga sandaling yun ay hindi pa rin maiwasan na mag-alala ng ginang sa isipin na baka maaaring balikan ng angka ni Kapitan Apong ang asawa upang maghiganti. Matapos sunugin kasi ang bangkay ni Kapitan Apong at maging ng mga alagad niya, ay tila bula na naglaho rin ang buong angkan nito. Malalim na napabuntong hininga si Mang Renato at seryoso siyang napasulyap sa asawa. Walang bakas ng anumang takot sa mukha ni Mang Renato. Huwag mong masyadong isipin ang tungkol sa bagay na yon. At sakali mang maghihiganti ang pamilya niya, ay nakahanda akong harapin at labanan sila. Para saan pat naging sundalo ako kung magtatago lang naman ako sa banga? Katwiran ni Mang Renato na ikinailing-iling ni Aling Using. May tiwala naman si Aling Using sa katapangang tinataglay ng asawa, ngunit hindi lang niya maiwasan na mabahala at labis na mag-alala para sa kaligtasan nito. Sino nga ba namang asawa ang hindi mag-aalala kung buhay at kamatayan na mismo ng kanyang pamilya ang pinag-uusapan? Nasa ganoong sitwasyon ng mag-asawa nang biglang may kumalampag sa kanilang pintuan. Napasigaw at napatayo pa si Aling Using sa sobrang pagkagulat. Maging si Mang Renato ay napatayo na rin at bahagyang napasilip sa pintuan, ngunit ganoon na lang ang pagkabigla niya nang pumasok ang isang nilalang na may makapal na make-up. Walang iba kundi ang anak niyang si Ronaldo. "Magandang gabi. Kumusta kayong dalawa? Nandito na ang Diyosa ninyong unika, iha." Anito, sa kabahagya pang rumampa palapit sa mga magulang.
kaya wala sa oras na pinektusan ito ni Aling Using. Lintik ka talagang bata ka. Halat maghugas ka ng mga pinagkainan dun sa kusina. Kung ano-ano na namang mga kalukuhan ang inaatupag mo. Nang gigigil na sigaw ni Aling Using at akmang pepektusan na naman ang anak. Ngunit mabilis itong nakailag at kumaripas ng takbo patungo sa kusina. Napatawa na lang si Mang Renato dahil sa kalokohan ng anak. Malalim na ang gabi ngunit sa hindi malaman na dahilan ay hindi makatulog si Mang Renato. Kahit anong gawin niya ay hindi man lang siya dinadalaw ng antok. Nanatiling nakahiga siya sa hinihigaan nilang banig habang nakatitig sa kisame nilang gawa sa pawid. Tanging lampara lang ang nagbibigay liwanag sa kanilang silid. Napabangon si Mang Renato nang makaramdam siya ng init. Hinubad niya ang pang-itaas niyang damit saka siya muling bumalik sa pagkakahiga. Maraming bagay ang tumatakbo sa isip niya ng gabing yon, lalo na't ilang linggo na lang ay babalik na naman siya sa misyon. Ilang buwan na naman siyang mananatili sa mga kabundukan at makipaglaban sa mga rebelde. At ang mas inaalala niya ay ilang buwan na naman niyang hindi makakasama ang kanyang mag-ina. Wala rin naman siyang magagawa dahil isa siyang sundalo. Napasulyap siya sa kanyang mag-ina na sa mga sandaling yon ay mahimbing na natutulog. Kapwa naghihilik pa nga ang mga ito sa sobrang sarap ng kanilang tulog. Malalim na napabuntong hininga si Mang Renato. Bahagya siyang napatihaya sa pagkakahiga, ngunit ganoon na lang ang pagkabigla niya nang aksidenteng mapasulyap siya sa bintana kung saan ay bumungad sa kanya ang isang matandang aswang na nakasilip sa nakabukas na bintana. Nanlaki ang mga mata ni Mang Renato at sa sobrang gulat ay mabilis siyang napabangon sa higaan. Nanatiling nakatingin siya sa matandang aswang na nakasilip sa nakabukas nilang bintana. Nanlilisik at namumula ang mga mata ng matanda na tila ba may nakatagong puot at galit laban sa kanya. Akmang lalapit na sana si Mang Renato sa bintana nang bigla na lang naglaho ang matandang aswang na animoy bula. Nang dahil sa nangyari ay mabilis siyang napatakbo palapit sa bintana. Napadungaw pa siya sa labas at pinagmasdan ng paligid sa labas. Nagbabaka sakaling may maabutan siyang aswang na naroon ngunit nabigo siya. Tuluyan nang nakaalis ang kung sino mang nilalang na nagmamanman sa kanila. Ngunit ang hindi maintindihan ni Mang Renato ay kung bakit hindi nito agad naramdaman ang presensya ng matandang aswang. Nang masigurado ni Mang Renato na wala ng aswang sa labas ay sa kanya tuluyang sinara ang bintana. Saglit pa siyang napatulala sa bintana nilang gawa sa kawayan nang may namataan siyang bakas ng dugo doon. Naisip niya na baka nanggaling yon sa matandang aswang na nanilip sa kanila. Nasa ganung sitwasyon si Mang Renato nang biglang may malamig na kamay na humawak sa kanyang hita. Maikli lang ang short na suot niya, kaya ramdam na ramdam niya ang malamig na kamay na humawak sa kanya. Sa sobrang gulat ay napaatras pa siya at agad na napasulyap sa nilalang na may gawa nun. Galit na napamura siya nang bumungad sa kanya ang bakla niyang anak na si Ronaldo. Nakangiting nakatingin sa kanya ang anak ngunit ang mas nakaagaw ng pansin niya ang pagtitig ng anak sa kanyang tiyan at ayon sa itsura ng bata ay mukhang pinagpapantasyahan siya nito. "Tay, ang kinis at sobrang puti naman ng hita mo. May abs ka rin, itay. Lakas makapogi." Kinikilig na usal ni Ronaldo kaya wala sa oras na nabatukan siya ng sundalong ama. Maarting napasigaw si Ronaldo matapos siyang makatanggap ng isang batok sa ama. Napailing-iling na lang si Mang Renato bago sinabihan ng anak na bumalik na sa pagkakatulog, na agad naman nitong sinunod. Lumabas sa kanilang silid tulugan si Mang Renato at dumiretso sa kusina upang makainom ng tubig. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang nakitang aswang sa bintana. Naisip din niya na mukhang nagkatotoo ang hinala ng kanyang asawa tungkol sa pagbabalik at paghihiganti ng mga angkan ni Kapitan Apong. Muli na naman siyang napabuntong hininga dahil sa isiping yun.
Walang imik siyang bumalik sa kanilang kwarto at nahiga. Halos hindi na makatulog si Mang Renato ng gabing yon kakaisip sa mga maaaring mangyari sa hinaharap. Kinabukasan ng gabing yon ay isang masamang balita ang naging almusal ng mga tao. Isang kalunos-lunos na mga pangyayari ang kumalat sa baryo. 4 na mga bangkay ang mga inosenteng biktima ang natagpuan sa liblib na bahagi ng baryo. Wakwak ang tiyan ng mga biktima at nawawala ang kanilang mga lamang loob, kagaya na lamang ng bituka, atay at balon-balunan. Pinaghihinalaan ng karamihan na aswang ang may kagagawan ng nasabing krimen. Ang balitang yon ay nakarating din sa mag-asawang sina Aling Using at Mang Renato. Labis na nag-alala ang ginang matapos marinig ang masamang balitang yon. Mas lalong lumakas ang kutob niya na maaaring bumalik na sa baryo ang mga angkan ni Kapitan Apong upang maghiganti sa sinapit ng lalaking aswang at maging ang mga alagad nito. Sinigurado naman ni Mang Renato sa asawa na walang may mangyayaring masama sa kanya, at sa katunayan ay mas nag-aalala pa ang lalaki para sa kaligtasan at kapakanan ng kanyang mag-ina. Mag-iingat ka sa eskwelahan ninyo. Pagsapit ng uwian, umuwi ka agad. Huwag ka nang dumaan sa basketball court. Naiintindihan mo ba, Ronaldo? Paalala pa ni Mang Renato sa anak matapos niya itong ihatid sa eskwelahan. Napangiwi naman si Ronaldo dahil sa sinabi ng ama. Tay naman. Napapadyak pa sa paa niya ang bata at napanguso. May liga mamaya ng basketball doon kaya baka hindi ko masuportahan ng mga pogi. Dugtong pa nito, saka umakto na nagsusuklay ng mahaba niyang buhok. Kahit ng totoo ay nakamilitary cut ito. Napailing-iling na lang si Mang Renato dahil sa inasta ng anak. Hindi niya pinangarap na magkaroon ng baklang anak ngunit wala na siyang magagawa. Dahil talagang lumalatay na sa mga kaugatan ng nag-iisa niyang anak ang dugo ng pagiging bakla. 8 taong gulang lang ito ngunit kung umasta daig pa ang mga matatandang bakla sa kanilang baryo. Malalim na napabuntong hininga si Mang Renato at pagkaraan ay bahagya siyang bumaluktot upang mapantayan ng anak. Makinig ka na lang muna sa akin, Ronaldo. Para din ito sa kaligtasan mo. Seryosong wika ni Mang Renato. Hindi na nakaimik pa si Ronaldo at sa halip ay sunod-sunod itong napatango. Napangiti na lang si Mang Renato saka sinabihan niya ang bata na pumasok na sa loob ng classroom nito. Nang masiguradong ligtas na nakapasok sa loob si Ronaldo ay saka umalis si Mang Renato. Dumaan pa siya sa palengke at bumili ng pang-ulam nila para sa araw na yon. Bago siya dumiretso ng uwi. Naabutan pa nga niya sa bahay nila ang kumpare niyang si Mang Berning na masayang nakikipagkwentuhan sa kanyang asawa. Nang mapansin ng mga ito ang presensya niya ay mabilis na napatayo si Aling Using at sinalubong siya. Agad na iniabot ni Mang Renato ang mga pinamili niya sa kanyang asawa. Maayos namang nagpaalam ang babae sa kanila bago ito pumasok sa kusina upang ipaghanda sila ng merienda. Napaupo sa tabi ni Mang Berning si Mang Renato. Nalaman niya na kaya pala nandun ang kumpare ay upang manghiram ng pera. Napakamot na lang sa sariling batok si Mang Renato. Gustuhin man niyang pahiraman ng pera ang kumpare ay hindi pa rin naman niya ito mapahiraman dahil wala na rin siyang pera. Mabuti na lang at mukhang naunawaan ng kanyang kumpare ang kanyang sitwasyon kaya hindi ito nagtanim ng sama ng loob laban sa kanya. Naggayayaan at napagplanuhan pa nga silang dalawa na bago umalis si Mang Renato para sumabak sa panibagong misyon ay magdadagat muna sila. Ilang saglit pa ay muling bumalik sa sala si Aling Using at may daladala itong merienda para sa dalawang lalaki. Kalamansidyos at bibingka ang inihanda nitong merienda na masaya namang pinagsaluhan ng dalawang lalaki. Halos kalahating oras pa ang tinagal ni Mang Berning sa bahay nila Mang Renato bago ito nagpaalam at umalis. Nang makaalis si Mang Berning
ay saka rin nagpaalam si Mang Renato sa kanyang asawa. Balak nitong maghinsayo sa burol. Ilang araw na lang at muli na naman siyang sasabak sa panibagong misyon bilang sundalo. Dala-dala ang kanyang armas at mga patalim ay mag-isa niyang tinahak ang masukal na kagubatan patungo sa burol. Nang makarating siya ay hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Sa ilalim ng mainit na araw ay nagsimula siyang mag-ensayo sa pakikipaglaban. Hindi lang dapat ang mga rebelde ang dapat kong paghandaan, kundi maging ang mga aswang. Tama nga, Using. Bumalik nga sila. Bumalik sila upang maghigante. At alam kong anumang oras ay maaari silang umatake. Naibulalas ni Mang Renato. Pasado 12:00 ng tanghali. Tirik na tirik ang sikat ng araw ngunit patuloy pa rin sa pag-iensayo si Mang Renato. Wala siyang suot na pang-itaas na damit kaya kitang-kita ang mamasamas at malaki niyang katawan. Armadong-armado ang katawan ni Mang Renato. Nagsisilakihan ng mga abs at muscle niya. Iyon ang katawan na pinagpantasyahan ng halos lahat ng mga kababaihan na nakakatululaway kumbaga. Kitang-kita rin sa kanyang mga braso ang kanyang mga kaugatan. Tagaktak ang pawis ni Mang Renato ngunit hindi yun nakakabawas ng kanyang kakisigan. Sa katunayan kapag nasa ganun siyang ayos ay mas nakakaakit pa siya kung titignan. Hawak-hawak ni Mang Renato ang kanyang kampilan. Seryoso siyang nag-iensayo sa hangin. Ilang beses pa siyang napatalon at napaikot sa hangin na tila ba may totoong kalaban na umaatake sa kanya. Kaigandang pagmasda ng kanyang postura. Nasa ganoong sitwasyon si Mang Renato nang napadaan sina Isel, Ling at Maylin. Mga dalagang anak ito ng lalaking panday sa kanilang lugar na si Mang Alfonso. Tinawag pa nga ng mga kababaihan si Mang Renato at nagtitili pa ang mga ito ngunit saglit na pinagmasdan lang sila ng lalaki bago nito binalik ang buong atensyon sa pag-iensayo. Ilang saglit pa ay muling binalot ng nakakabinging katahimikan ng paligid. Lintik. Malutong na napamura si Mang Renato nang bigla na lang may umatake sa kanya. Mabuti na lang at maliksi ang galaw niya kaya nagawa niya yung maiwasan. Nang napalayo siya sa nilalang na umatake sa kanya, ay doon lang niya napagtanto na isa pala yung malaking kalabaw. Normal lang ang laki nito ngunit napansin ni Mang Renato ang kulay itim na mga mata ng kalabaw na tila ba nasapian. Malakas din ang kutob niya na may masamang aura na bumabalot sa nasabing kalabaw. Mahigpit na napahawak si Mang Renato sa kanyang kampilan nang may naramdaman pa siyang ibang presensya na nasa paligid. Hindi man niya nakaharap ang nilalang na yon, ay malakas ang kutob niya na may kinalaman ng nilalang na yon sa maling inaasta ng kalabaw. Lumikha ng kakaibang ingay ang kalabaw at umakto ito na aatakihin si Mang Renato. Napansin niya yun kaya agad niyang inihanda ang sarili. Ilang saglit pa ay muling inatake ng kalabaw si Mang Renato. Sinubukan siya nitong sungayin na nagawa naman niyang pigilan. Alam ni Mang Renato na may nilalang na kumukontrol sa kalabaw kaya hindi niya ito magawa-gawang sugatan gamit ang kanyang kampilan. Nabitawan ni Mang Renato ang kanyang kampilan. Lakas ang tanging ginamit ni Mang Renato upang pigilan ng kalabaw at nang makahanap siya ng tamang pagkakataon ay mahigpit siyang napahawak sa sungay ng kalabaw at mataas siyang napatalon bago napaupo sa likuran ng kalabaw. Gumawa pa ng kakaibang ingay ang kalabaw dahil sa ginawa niyang yon. Sinusubukan ng kalabaw na ihulog siya kaya mas napahigpit ang pagkakapit niya sa sungay nito at sinusubukang kontrolin ang pagbalik ng kalabaw. Umusal lang isang dasal si Mang Renato hanggang sa tuluyang kumalma ang kalabaw. Muntikan mo pa akong mabalian ng buto. Naibulalas ni Mang Renato pagkababa niya sa likuran ng kalabaw. Napaingos lang ang kalabaw, saka ito kumain ng damo na tila walang nangyari. Napailing-iling na lang si Mang Renato saka siya napasulyap sa loob ng kakahuyan.
Kusa siyang natigilan nang namataan niya ang isang lalaki na hubot-hubad habang nakatingin sa kanya. Bahagyang kumunot ang noo ni Mang Renato nang biglang naglaho na tila bula ang nakitang lalaki. Hindi na rin niya naramdaman ang presensya nito. Muli siyang napabuntong hininga bago sinulyapan ng kalabaw na nasa harapan niya na sa mga sandaling yun ay abala sa pagngunguya ng damo. Muli itong nilapitan ni Mang Renato, saka niya sinuri ang kalabaw. Mabuti na lang at wala itong may natamong sugat dahil kung nagkataon baka mapapaaway siya sa may-ari ng kalabaw. Ilang saglit pa ay nasulyapan ni Mang Renato ang isang matabang lalaki na humahangos at papunta sa gawi nila. Napakaway pa siya sa lalaki nang makilala niya ito. Si Leonardo. At kung hindi siya nagkakamali ay pagmamay-ari ni Leonardo ang kalabaw na kaharap niya. Kusang napatigil ang matabang lalaki nang makarating ito sa harapan ni Mang Renato. At kagaya ng inaasahan ay hindi nga nagkakamali si Mang Renato dahil pagmamay-ari ni Leonardo ang nasabing kalabaw. Nabigla nga rin ako nang inatake niya ako. Mabuti na lang at nagawa ko siyang ilagan. Dahil kung nagkataon ay baka nabalian ako ng buto. Usal ni Mang Renato matapos niyang maikwento sa lalaki kung bakit napadpad doon ang kalabaw nito sa burol niya. Agad namang humingi ng paumanhin si Leonardo dahil sa ginawa ng kalabaw niya kay Mang Renato. Hindi rin naman nagtagal ang pag-uusap ng dalawa dahil agad ding umalis si Leonardo habang hila-hila ang kalabaw nito. Nang makaalis si Leonardo ay napagpasyahan ni Mang Renato na umuwi na sa kanila. Pasan-pasan ng kanyang armas at kampilan ay mag-isa niyang tinahak ang masukal na kagubatan pa uwi sa kanila. Kinagabihan ng araw na yon, nagkataong nasa kalagitnaan ng masarap na paghahapunan sina Aling Using at Mang Renato nang bigla na lang nilang narinig na sumigaw si Ronaldo. Sa mga sandaling yun kasi ay naliligo ang anak nila sa palikuran. Nakahiwalay kasi ang palikuran nila sa kanilang bahay at matatagpuan pa yun sa labas. "Tay!" Tuluyang napatayo ang mag-asawa nang muli nilang marinig ang ginawang pagsigaw ni Ronaldo. Nagkatinginan pa silang dalawa bago nagmamadaling tumakbo palabas ng bahay nila. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at agad na pumasok sa loob ng palikuran. Naabutan pa nila si Ronaldo na nanginginig sa isang sulok at namumutla ito. Tanging lumang tuwalya ang nakabalot sa hubot-hubad na katawan ng bata. Bumubula pa ang buhok nito hudyat na nasa kalagitnaan pa lang ito ng kanyang paliligo. Agaran siyang nilapitan ng mag-asawa, saka tinanong kung ano ang nangyari. "Tay, Nay, may nanilip sa akin. Sinisilip ako ng palakang yan. Wala na. Nakita na niya ang kabibi ko." Naiiyak na pagsumbong ni Ronaldo, kaya wala sa oras na nasapak siya ni Mang Renato at sinabihan ng baklang anak na umayos ito. Maging si Aling Using ay nagalit din dahil sa kalokohan ng anak. "Tigil-tigilan mo ko sa kakadrama mo, Ronaldo. Tandaan mo wala kang kabibi. Sitaw lang ang meron ka." Nanggigigil na naibulalas ni Aling Using bago ito nagmamadaling lumabas sa palikuran. Walang imik na sumunod naman sa asawa si Mang Renato. Nakakailang hakbang pa lang ang lalaki palayo sa palikuran nang bigla na naman niyang narinig na sumigaw si Ronaldo. Ngunit sa pagkakataong yun ay bakas na ang takot sa boses ng bata na tila ba may masamang nangyayari. Agad na napatakbo pabalik si Mang Renato sa palikuran at naabutan niya ang isang tiktik na nasa harapan ng anak. "Tay, nire-rape ako ng aswang na to!" Naisigaw ni Ronaldo habang nakikipag-agawan sa aswang ng tuwalya na kinuha nito mula sa kanya. Hindi na nagsayang pa ng oras si Mang Renato at agad niyang inatake ang tiktik. Tuluyang nabitawan ng tiktik ang tuwalya ni Ronaldo kaya muli nitong binalot sa hubad na katawan ng tuwalya. Sinakal ni Mang Renato ang aswang, ngunit dahil sa madulas ang aswang
ay mabilis itong nakawala sa kanya. Napangiwi pa si Mang Renato dahil sa sobrang lagkit ng balat ng aswang at idagdag mo pa na naglalaway ito. Sa halip na makaramdam ng takot ay matapang na nilabanan ni Mang Renato ang aswang. Nang dahil sa naganap na labanan sa pagitan ni Mang Renato at ng lalaking tiktik ay nasira pa ang kanilang palikuran. Mahinang napadaing pa si Mang Renato matapos silang mabagsakan ng aswang ng lumang dingding ng palikuran na tuluyang nasira. Mabilis na napatayo si Mang Renato. Nakipagpalitan siya ng suntok at sipa sa aswang. Habang nakikipaglaban si Mang Renato sa aswang ay walang tigil naman na kakatili si Ronaldo sa kanyang kinatatayuan. At kung hindi pa ito tinawag ni Aling Using na pumasok sa loob ay hindi pa ito titigil sa kakatili. "Nay, kailangan nating tulungan si Itay," usal ni Ronaldo. Saka siya nagmamadaling pumasok sa loob ng kanilang kusina. Sa sobrang pagmamadali ay nalaglag pa ang tuwalya niya. Ngunit hinayaan lang niya yon. Agad siyang kumuha ng asin at bawang. Pinaligo pa niya sa sarili ang kalahating asin. Saka niya kinuha ang walis tambo na nakasandal sa pintuan ng kusina bago siya nagmamadaling lumabas. Tinawag pa nga siya ni Aling Using ngunit hindi niya yon pinansin. At sa halip ay nagpatuloy lang siya sa pagtakbo. Palapit sa tatay niya na hanggang sa mga sandaling yon ay patuloy pa rin nakikipaglaban sa lalaking aswang. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Ronaldo at agad niyang sinabuyan ng asin at bawang ang aswang. Nang dahil sa ginawa niyang yon ay lumikha ng kakaibang ingay ang aswang. Kinuha ni Mang Renato ang pagkakataong yon at agad niyang sinipa sa alaga nito ang aswang na ikinaungol nito ng malakas. Sunod-sunod na kumawala ng malalakas na suntok at sipa si Mang Renato. Hindi rin nakontento si Ronaldo dahil sinundan pa niya ang tatay niya at ang aswang. Saka pinaghahampas niya ng walis tambo ang hubad na likuran ng tiktik. "Tikman mo ang ganti ng isang bakla. Walang hiya kang aswang ka. Pagnanasaan mo pa talaga ako." Gigil na sigaw ni Ronaldo habang walang tigil sa kakahampas ng walis tambo sa likuran ng aswang. Umalingaw-ngawang malakas na nilikhang ingay ng aswang matapos siyang sunod-sunod na sinikmuraan ni Mang Renato. Hindi pa nakontento ang sundalong lalaki dahil kumuha pa siya ng 3 bawang at pilit na pinapalunok sa lalaking aswang. Maya-maya pa ay humahangos na dumating si Aling Using. Dala-dala ang kampilan ni Mang Renato. Agad yung kinuha ng lalaki sa kawalang pagdadalawang isip na hinati sa dalawa ang katawan ng tiktik. Napasigaw at napatili si Ronaldo nang masilayan niya ang ginawa ng kanyang ama. Napatulala ito at halos hindi makapaniwala dahil sa kanyang nasaksihan. Puno man ng kalokohan si Ronaldo ay hindi pa rin maitatago ang katotohanan na bata pa rin siya at malaki ang takot. Agad namang dinaluhan ni Aling Using ang anak at mahigpit na niyakap. Tuluyang napahagulgol ng iyak si Ronaldo sa bisig ng ina. Sinenyasan naman ni Mang Renato si Aling Using na dalhin ang anak nila sa loob ng kanilang bahay. Ngunit hindi pa man tuluyang nakakaalis ang mga ito sa kanilang pwesto ay dumating ang isang grupo ng mga aswang. Automatikong lumapit si Mang Renato sa kanyang mag-ina. Bakas sa mukha ng sundalong lalaki ang pag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang mag-ina. Mukhang napansin din ni Ronaldo ang pagdating ng grupo ng mga aswang dahil natahimik ito sa paghikbi at sa halip ay takot na napayakap sa kanyang ina. "Humanda ka sa ginawa mo sa kapatid ko, Renato. Buhay ang kinuha mo, kaya buhay mo rin ang kukunin ko." Nanlilisik ang namumulang mga mata na sigaw ng isang aswang. Higit na mas malaki ang katawan nito kumpara sa katawan ni Mang Renato. Isa-isang palihim na sinuri ni Mang Renato ang mga aswang na nandoon. Higit kulang sa 6 ang bilang ng mga aswang na naroon at puro mga kalalakihan pa ang mga yon. Mas lalong nangamba si Mang Renato kung siya lang naman ay makakaya niyang labanan ng 6 na aswang.
Ngunit hindi lang niya maiwasan na mag-alala na baka idamay at ipahamak ng mga ito ang kanyang mag-ina. Nalintikan na. Mura ni Mang Renato sa isipan. Nag-iisip siya ng paraan kung paano niya maipagtatanggol ang kanyang mag-ina. Mahigpit na napahawak si Mang Renato sa kanyang kampilan. Saka siya mas lalong dumikit sa kanyang asawa at pagkaraan ay binulungan niya ito. Using, pagbilang ko ng 3 tumakbo kayo ni Ronaldo. Papasok sa loob ng bahay. Huwag kayong matatakot dahil lalabanan ko ang bawat aswang na haharang sa dadaanan nyo. Kapag natagumpay kayong makapasok sa loob, ay isara mo ang mga bintana at pintuan. Huwag mo ring kalimutan na magsaboy ng asin sa pintuan at mga bintana nang sa ganoon ay hindi sila makalapit sa inyo. Natigilan si Aling Using dahil sa ibinulong na yon ng kanyang asawa. Bakas sa mukha ng babae ang labis na pag-aalala. Nanginginig siya at mas lalong napahigpit ang pagkakahawak kay Ronaldo nang sa mga sandaling yon ay takot na rin sa mga nangyayari. Natatakot man ay napatango na lang si Aling Using sa kanyang asawa. Sinenyasan pa silang dalawa ni Mang Renato na magsihanda na bago ito magsimulang magbilang. Kagaya ng plano matapos magbilang ni Mang Renato ay kumaripas ng takbo sina Aling Using at Ronaldo pabalik sa loob ng kanilang bahay. Bawat aswang naman na nagtatangkang humarang sa dalawa ay walang pagdadalawang isip na nilalabanan ni Mang Renato at mabilis na pinapatumba. Panay pa ang lingon ng sundalong lalaki sa kanyang mag-ina. Palihim siyang natuwa nang mapansin na malapit nang makarating ang mga ito sa loob ng bahay nila. Malakas na napasigaw si Mang Renato. Sa kasunod-sunod na inatake ang mga aswang. Nagnit-ngit ang mga ngipin niya at nagtatangis. "Bilisan nyo! Pumasok na kayo sa loob!" Sigaw pa ni Mang Renato sa kanyang mag-ina nang masulyapan niya na ilang distansya na lang ay makakarating na ang mga ito. Ngunit di pa man tuluyang nakapasok ang dalawa sa loob, ay isang aswang ang bigla na lang sumulpot sa harapan ni Aling Using. Gulat na gulat ang ginang. Pinangunahan siya ng takot at gulat. Namumutla siya. Napako siya sa kanyang kinatatayuan. Malakas na napasigaw si Mang Renato nang masaksihan niya ang pag-angat ng kaliwang kamay ng lalaking aswang. Nakaharap ng kanyang asawa. Kitang-kita ni Mang Renato ang nagsisitulisang kuko ng aswang. Mabilis na pinatumba ni Mang Renato ang aswang na kinakalaban at akmang tatakbo na sana palapit sa asawa upang iligtas ito. Hindi pa man nakarating si Mang Renato ay mabilis na ibinaba ng lalaking aswang ang kanyang kamay upang kalmutin si Aling Using. Ngunit bago pa man niya yun magawa ay agad na itinulak ni Ronaldo ang ina. Kaya sa huli ay ang likuran ng bata ang nakalmot ng lalaking aswang. Napasigaw si Mang Renato ng sunod-sunod na pinagsasaksak ng lalaking aswang ang likuran ng kanyang anak. Nasaksihan din niya kung paano butasin ng lalaking aswang ang tiyan ng bata. "Tay!" Huling sigaw ni Ronaldo bago tuluyang bumagsak ang malamig niyang katawan sa lupa. Nanlilisik ang mga mata ni Mang Renato. Habang tumatakbo siya palapit sa kinaroroonan ng lalaking aswang na sa mga sandaling yon, ay humahalakhak dahil sa ginawa nitong pagpaslang kay Ronaldo. Bawat aswang na nakakasalubong ni Mang Renato ay walang awa niyang pinugutan ng mga ulo. Lumiliyab ang galit at pagkamuhi sa kanyang pagkatao. Ilang distansya na lang ang pagitan ni Mang Renato mula sa lalaking aswang na kumitil ng buhay ng nag-iisa niyang anak. Malakas na napasigaw si Mang Renato. Saka siya mataas na napatalon at bago pa tuluyang makapatong ang kanyang mga paa sa lupa, ay 3 beses siyang nagpaikot sa hangin. Bago iwinasiwas sa hangin ng kanyang kampilan, sa kabuong lakas na pinugutan niya rin ng ulo ang lalaking aswang na kumitil ng buhay ni Ronaldo. Hindi pa nakontento si Mang Renato dahil pinagsasaksak din niya ang katawan ng aswang hanggang sa magsawa siya. Inikot ni Mang Renato ang kanyang paningin sa kabuuan ng paligid. Maraming bangkay ng mga aswang ang nagkalat sa paligid.
Tuluyan niyang napabagsak ang mga aswang na angkan ni Kapitan Apong. Lahat ng mga aswang na sumalakay sa kanila ay tagumpay niyang natalo. Ngunit ang hindi niya matanggap ay nabigo siyang mailigtas ang sarili niyang anak. Rinig na rinig ni Mang Renato ang hagulgol ng kanyang asawa. Naramdaman niya ang biglang pagkamanhid ng kanyang tuhod. Bumigat din ang dibdib ni Mang Renato at halos hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Tuluyan niyang nabitawan ang hawak ng kampilan. Saka siya dahan-dahang lumapit sa kanyang asawa na sa mga sandaling yon ay umiiyak at mahigpit na nakayakap sa bangkay ng kanilang anak. Ronaldo? Ang kaninang pinipigilang mga luha ni Mang Renato ay nag-uunahan sa pagpatak. Nanginginig pa ang mga kamay niya nang haplusin niya ang maamong mukha ng bata. Sinuri pa niya kung may hininga pa ito, ngunit mas lalo lang bumigat ang nararamdaman niya nang mapagtanto na wala na talaga itong buhay. Malakas na napasigaw siya at tuluyang napahagulgol ng iyak. Mas lalo ring napaiyak si Aling Using dahil sa ginawang paghagulgol ni Mang Renato. Kapwa sila napasigaw at halos hindi matanggap ang kalunos-lunos na sinapit ng nag-iisa nilang anak. Ang gabing yun ay napuno ng hagulgol at pagluluksa ng mag-asawa dahil sa kalunos-lunos na sinapit ni Ronaldo. Ang dati nilang masayang pamilya sa isang iglap ay binalot ng pagluluksa at kalungkutan. Halos hindi sila makapaniwala na mangyayari yun sa kanila. Si Ronaldo na puno ng kalokohan at kapilyuhan ay tuluyan ng lumisan. Ang mga pangyayaring yon ay naging usap-usapan sa baryo kinabukasan. Maraming tao ang nagdalamhati dahil sa pagkamatay ni Ronaldo. Marami ang nalungkot dahil sa pagkawala niya. Nang dahil din sa pangyayaring yon ay mabilis na gumawa ng aksyon ng mga opisyalis sa barangay at hinigpitan nila ang seguridad sa baryo upang hindi na makapanggambala pa sa kanilang lugar ang mga aswang. Ang pagkamatay ni Ronaldo ay nagdulot ng matinding karamdaman sa asawa ni Mang Renato. 4 na araw matapos mailibing si Ronaldo ay dinapuan din ng matinding karamdaman si Aling Using. Kung kaya ay napagpasyahan nilang mag-asawa na lisanin na ang lugar. May mga kamag-anak sa Maynila si Aling Using kaya napagpasyahan nilang mag-asawa na doon na muna sila makitira. Lumuwas silang mag-asawa sa lungsod ng Maynila at doon sila muling nagsimula ng panibagong buhay. Iniwan man nila ang probinsya, ngunit ang mga alaala ay dala pa rin ng mag-asawa, lalo na ang mga alaala nila sa nag-iisa nilang anak. Makaraan ng ilang araw ay tuluyang bumalik din sa misyon si Mang Renato. Pinadala siya sa mga kabundukan upang makipaglaban sa mga rebelde. Ilang buwan din siyang nanatili sa kabundukan at buwis buhay na nakikipaglaban sa mga rebelde. Hanggang sa nakatanggap siya ng balita na tuluyang pumanaw ang kanyang asawa dahil binangungot ito. Mas lalong dumilim ang buhay ni Mang Renato dahil sa balitang yon at ilang beses na rin niyang naisip na sumuko. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang kanyang pamilya ay natitigilan siya. Sa halip na sumuko sa buhay, ay mas pinili niya ang magpatuloy sa laban. Hindi ko man sila kasama ngayon, pero alam kong narito lang sila. Habang buhay silang mananatili, hindi sa tabi ko, kundi dito sa aking puso. Sila ang kahinaan at kalakasan ko.